Ako nga pala si Youngstown, isa akong breakdancer at pigeon panshir. Di punggol. Ngayong hapon nga, hawak natin si Ninja. Tapos, tinitignan natin kung anong kondisyon niya. Okay pa naman yung kanyang katawan. Tinignan din natin yung mata. Ayan, okay naman mga kalapatids. Yan nga, tinanggal natin yung sticker sa paa niya. At subukan natin siyang i-clock kung pwede pa. Eto nga, sinubukan natin kaskasin yung sticker at i-clock nga natin. Dito nga, sinusubukan natin i-QR code. Eto na, ka-code ko. Close na pala yung code niya. Kaya bumiyahe na kami para mag-Midtos. Alas 4 na ito nung bumiyahe kami. Dito nga kasama ko yung anak ko. Sobrang nag-enjoy siya dahil nakauwi na ako. Dumaan nga muna pala kami dito sa binili naming bahay. Ito ko din kasi papakawala ng mga ibon. Hinahanda ko kasi sila para sa toss nila sa Posorobio, Pangasinan. Pasok na nga sila sa loob ng bahay at ako nagpaiwan lang ako dito sa labas. Binuksan ko na nga rin yung gate dahil papakawalan ko na sila. Alas 5 na kasi ng hapon nung bitawan ko sila. At ayun na nga sila, paikot-ikot lang sila dito kung saan yung lugar natin. 10 piraso nga pala sila, sana makumpleto pa rin sila mamaya. Fast forward na kaagad tayo, bumiyahe ulit tayo papuntang loading station. Dito nga nagkarga na tayo at gusto ko ako yung magsakay sa mga ibon ko. Fast forward na agad tayo at maghihintay na lang tayo bukas ng linggo. Good morning! Ito na nga yung pinakaihintay natin. Linggo na nga ng umaga at abangan na natin ang ating mga ibon. Nag-check na nga rin pala ako ng speed forecast. Dito natin makikita kung gaano kalayo yung distance natin magmula dun sa release point. At dito nga makikita natin yung oras at ang bilis ng ibon. At kung makauwi man ang ibon natin ng 7:50, 1:4 po ang speed nun. Fast forward na tayo. Ito, nakapagtimpla tayo ng kape at nandito na tayo sa taas ng bubong. O teka, ito itatapon muna natin tong tubig na nasa planggana. Baka kasi dito sila magsiinuman. Fast forward tayo. Ito nga, kinuha na natin yung kape natin at mag-aabang na tayo. 7:54 AM, ito, nag-check tayo ng weather natin at wala pa rin tayong ibon. Ito nga pala ako, palingo-lingo. Dito nga, nag-check na rin tayo dito sa Yona Pro at tinignan natin kung sino na yung mga nakapag-clock. Ito, ang dami na pala nila nakapag-clock. Congrats po sa inyo. At 8:05 ng umaga, meron na tayong isang ibon. Ito yung anak ni Boy Tambay. Doon na nga siya dumapo sa malaking bahay kasi nakita niya ako, nagulat siya. Pero agad din naman siyang bumaba. Ayan siya, papasok na siya. First bird natin siya. Dito nga habang nag-aabang tayo, nagpa-lowfly na naman yung sa talyer ng 3 puti. Habang lumilipad yung 3 puti, hinulaan ko naman kung sino susunod na uuwi. 8:05, dumating yung first bird natin. So yung second bird natin, hulaan ko kung sino. Yung black natin na hen, yun yung pangalawa nating ibon na dumadating. At eto na nga yung second bird natin. Mali tayo ng prediction. Nauna itong grizzle natin na breeder. Eto nga palang ibon na to, galing na siya ng south. Hindi ko lang nakuhanan kasi napakabilis ng landing niya. Dumating nga pala siya ng 8:28 AM. Nasa 800 pa yung kanyang speed. At dito nga bumaba na siya. Sabi ko naman sa inyo, kailangan natin itapon yung tubig sa planggana kasi dyan sila umiinom. Pumasok lang din siya agad kasi wala siyang nakitang tubig sa labas. Ikatatlong ibon natin yung anak ni Batanes. Galing siya ng north at dumapo na naman siya sa poste. Dumating nga pala yung ibon na to ng 8:38 AM. 700 plus pa kanyang speed. Ito nga pala yung ibon natin na tumukod sa Rosales, Pangasinan. At pumasok na nga siya. Dito nga sumigat na yung haring araw at wala pa rin kasunod yung umuwi nating ibon. 9:02 nga dumating si Ninja pero nasa live natin kanina yung pag-arrive niya. Dito nga pinapapasok ko na siya kasi nangihinain siya dito sa may poop tray. Ito nga pala yung sticker niya, susubukan nating i-clock. Dito nga isisend na natin yung code sa sticker niya. Nakipaghabulan pa kasi siya sa akin kanina kaya medyo natagalan tayo sa pag-clock. Paglabas ng resulta, natawa na lang ako. 524 na lang ang speed niya.
Dito nga, pinaghahanda ko na sila ng mga kain nila. Ito ay sneaky mix. Binigyan ko nga din pala sila ng redstone at grit. Siyempre, hindi mawawala yung charcoal natin kasi isa yan sa mga tumutulong sa kanila para maging buo yung droppings nila. At ayan na nga, kumain na yung 2 ibon natin galing sa karera. Alas 11 na ng umaga nang umakyat ulit ako sa loft. At 10 nga sila ang ginarga natin. 4 pa lang ang ibon natin at sinilip nga natin ng loft. At pag akyat ko nga, nakita ko itong si Negro. Ayan, nanginginig pa siya. So papapasukin ko nga siya dito. Sa 10 ikinarga natin, 5 pa lang ang napapauwi natin galing ng Pusorobio, Pangasinan. Unang ibon nga natin, itong anak ni Boy Tambay. O mangalawa naman yung Grisel natin na breeder. 3 nga lang sila dito sa taas ng loft. At si Tukod pala, yung tatay ng mga inakay dito sa taas. Ayan, napisa na rin kasi yung itlog nila. Ito nga pala si Ninja, yung pang-4 nating ibon na umuwi. At dito naman sa kabilang cage, ito yung Grisel natin, pangalawang ibon na umuwi. Mag-aalas 12 na nang babalik ulit ako ng loft. At eto, sumilip nga tayo. Nagbabaka sakali tayo na baka may umuwi pa ring ibon. Tingin dito, tingin doon yung nangyari sa atin. At pag akyat ko nga, pagtingin ko sa landing board, walang ibon. At ayan, wala talaga. Tinignan ko rin sa malaking bubong, wala din talaga. So hanggang dito na lang. Wala talaga. Bye!